Ah, reactions po tayo mga kayumanggi. Alam nyo naman nung nakaraang linggo ay napakainit po ng talakayan at balitaktakan sa ginawa nga pong in aid of legislation ng ating mga mambabatas dyan po sa kapulungan ng Kongreso. So, nakita po natin sa kanilang mga pag-aanalisa, sa kanilang mga pag-iimbestiga, na dito naman ay talagang mabibigyan po ng pagkakataon at tamang proseso, mga kayumanggi, ang pinag-uusapan po nating ABS-CBN. Bagaman ang kanila pong prangkisa ay tuluyan na pong napaso noong Mayo 4. Kasagsagan po yan, mga kayumanggi, ang krisis na ating nararanasan po ngayon, ang virus po na ito, na hindi lamang dito sa ating bansa, ito po ay pangbuong mundo, na lahat po ng mga bansa ay talagang tinamaan po ng pandemyang ito. So, ang napansin po natin, mga kayumanggi, sa mainit na talakayan, at siya nga po pala at pinasasalamatan natin ang ang ibang mga congressman. Ito po ay sa katauhan ng kagalang-galang na Congressman Rodante Marcoleta. At dito po ay nakita natin na talagang napakalinaw po na kaniyang na-expose yung mga violations po kuno daw. Dahil hindi pa naman po tayo sigurado, dahil ang Kongreso naman po ay in aid of legislation lamang. So ito po ay mangyayari lamang talaga ang usapin pag gugulong na po ito sa ating mga hukuman. So ang sa atin lang naman po ay magbibigay lang naman tayo ng mga kuro-kuro sa atin pong mga naobserbahan, dahil ano ba ang magiging kaugnayan nito, mga kayumanggi, sa pang-araw-araw nating buhay, dahil napakainit po talaga ng usaping ito. Nandyan nga po yung iba na may pabor na bigyan ng prangkisa, at meron din namang iba na kumukwestiyon na wag na po dapat bigyan ng panibagong prangkisa, nang dahil nga daw po, mga kayumanggi, sa kanilang mga pagkukulang. Aminin naman po nila o hindi, talaga naman pong sa puntong legal ay nagkulang po talaga, mga kapatid, ang ABS-CBN, dahil sa napakahabang panahon nga po na ibinigay sa kanila, ay kung bakit naman dumating pa sila sa punto na kung kailan mapapaso na o expired na ang kanilang lisensya, ay saka po sila nagkukumahog para po ito ay ayusin. Kinakailangan pa pong mahalungkat lahat ng mga kagalang-galang na congressman ang kanilang prangkisa. So, bigyan po natin ng liwanag, mga kayumanggi. Ang isang ordinaryong tao po, katulad ko na lang po, ihalimbawa ko po ang aking sarili. Gusto ko pong makapagmaneho ng isang sasakyan, pwedeng pribado o kaya pwede ko rin gamitin halimbawa pang publiko. Ang una pong requirements, hindi po ba ay kailangan po muna natin kumuha ng lisensya, tama po? So aling ahensya po ito? Ako po ay mag-a-apply siyempre sa opisina po ng LTO, na dito ay magbibigay po tayo, mga kayumanggi, ng mga basic requirements na kanila pong hinihingi. So pag nabigyan na po ako, so meron na po akong magiging lisensya. So pwede na po akong magmaneho.
Pag dumating po ang pagkakataon, mga kayumanggi, dahil sabihin na natin, naging abala tayo o hindi natin namamalayan, hindi ngayon tayo nakapag-renew at na-expired ang ating lisensya. So isa lang po ang ibig sabihin noon, tayo po ay hindi makakapagmaneho sa labas dahil mahuhuli po tayo ng mga kinauukulan ng mga tagapagpatupad po ng batas dyan sa kalsada, hindi po ba? So, ganon din po mga kayumangki. Lalo pat ito ay napakalaking isang kumpanya, mass media, na ang kanila pong prangkisa ay ginagawan pa po ng isang batas. Magpapasa ng batas ang isang kongreso para po sila ay mabigyan ng legislative franchise, at ang magbibigay naman po nito sa kanila, ito po ay ang ahensyang NTC o National Telecommunications Commission, dahil ito po mga kayumanggi ang naatasang ahensya ng gobyerno na siya pong regulatory agency. Nagkataon nga po na nagkaroon po ng pagkapaso. So, automatic po, wala po silang lisensya. Hanggang sa umabot po na nagkaroon po ng mga bagay-bagay na nakikita naman po natin sa telebisyon, sa mga pahayagan, halos lahat ng mga broadsheet media, ay ito po talaga ang laman, ang napakainit na issue po ng prangkisa po ng ABS-CBN. So sa mga, ang pakiusap po natin mga kayumanggi, sa mga kagalang-galang po nating mga congressman na nag-aasta pong abogado ng nasabing kumpanya pong ito, ipairal po sana natin mga kayumanggi. Ang umiral po dito ay ang kung ano ang itinatadhana po talaga ng batas. Tayo po na mga ordinaryong mamamayan, sabi nga po, no one is above the law. Sa mga hindi rin po natin pwedeng sabihin na hindi po natin alam kung ano ang batas, dahil meron din pong termino na ignorance of the law excuses no one. So wala po talagang makakalusot, maging ikaw man ay isang ordinaryo, middle class, makapangyarihang leader o mayamang tao sa lipunan. So pantay-pantay po dapat, hindi po ba mga kapatid? So tayo po bilang mamamayan ng bansang Pilipinas, ang pundasyon po ng pagiging isang malayang bansa ng ating pagka-Pilipino, kailangan po tayo ay sumusunod sa batas. Tama po mga kayumanggi. Wala po dapat sinisino, wala po dapat sinasanto, at wala po dapat higit sa lahat na pinapaboran, sapagkat papano po ang mga katulad nga po ng sinabi ko kanina, ako, ikaw na nanonood na sa vlog kong ito, kung exempted po yung mayayaman, paano naman po tayong mga mahihirap, hindi po ba? So ganun po mga kayumanggi, talagang hanggang sa inabutan na po ng pag-adjourn, nag-recess na po ang kapulungan ng Kongreso, at gayon din naman po ang kapulungan ng Senado. So matagal na usapin po ito,
Hindi nga po sana aabot sa ganito mga kayumanggi ang kanilang kapalaran kung noong mga panahon na meron pa po silang pagkakataon ay naayos na nila. Hindi naman po tayo against sa kumpanyang ABS-CBN sapagkat tayo naman po mula ng pagkabata ay sila na ang mga nakamulatan nating mass media. So bagamat sinasabi po kasi nila ngayon na nawalan po kasi daw sila ng mga 11,000 manggagawa, papano naman daw po ang mga kabuhayan ng mga yon. Aba, teka muna mga kayumanggi. Hindi lang po sila ang nawalan ng hanap buhay sa ngayon. Nandyan po unang-una ang ating mga OFW. Sila po ang unang tinamaan ng retrenchment at repatriation dahil buong mundo po nasa humigit kumulang na po 32,000 na ating mga mahal na OFW ang napilitan pong mag-repatriate dahil nga po sa kanilang bansa na pinagtatrabahuhan ay nakakaranas din po ng economic recession. So hindi lamang po dito sa ating bansa mga kayumanggi, hindi po natin dapat na ang tinitignan lang ay ang iisang kumpanya na nagsasabi na sila daw po ay napakalaking network. Tama naman, nga lang ay tignan din po natin yung pangkalahatan, yung kabuuan po, hindi lamang po sa kanilang side, sapagkat tayo po ay nahaharap sa pandemyang ito hindi lamang po sa Pilipinas kundi buong mundo. So aabangan po natin mga kayumanggi pag nagsimula na po uli ang pagbubukas ng Kongreso at Senado para po sa kanilang pagdinig at sa mga kagalang-galang na ating mga mangbabatas. Nawa po ay mabigyan po sila ng tamang linaw, pag-aanalisa at pag-aaral. Dapat po ay ang paghatol po natin ay hindi po sa utang na loob kundi batay po sa ating konsensya ang itinatadhana po ng batas dito po sa ating Pilipinas. Nang sa gayon, sa mga darating na pagkakataon, alam niyo po, ang mga botante naman ay nakamasid lang. So, wag po natin silang babaliwalain sapagkat sa panahon po ng eleksyon, botante po mga kayumanggi ang makapangyarihan kung sino po ang mga gusto nilang iluklok dyan sa inyong mga pwesto sapagkat ang inyong mga pwesto ngayon ay hindi po yan permanente. Dadaan lang po kayo dyan ng ilang mga termino at kayo din po ay mapapalitan ng mga susunod na mga bright ideas ng mga tao. So, yun lamang po mga kayumanggi, reactions lamang po natin sa mga isyong panlipunan. Kung bago ka po sa channel ko, mangyari lamang pong mag-subscribe, mag-comment ka na rin. At Pilipino, mabuhay po tayong lahat. Magpasalamat po tayo sa Diyos dahil hindi po tayo pinababayaan. Magandang gabi po sa inyong mga kayumanggi.